Mga kaibigan, naitanong nyo na ba sa inyong sarili, bakit kahit isang buong buhay na kayong magkasama, kahit napakarami nyo ng pinagdaan ng hirap at ginhawa, ay may mga sandali pa rin parang ang layo nyo sa isa't isa, lalo na sa mga oras ng paglalambing? Bakit tila may pagkailang? Ang kwentong ibabahagi ko ngayong araw ay hindi lamang tungkol sa teknika o estratehiya. Ito ay kwento tungkol sa pinakamalalim na uri ng koneksyon sa inyong katuwang sa buhay, tungkol sa isang katotohanan na maaring matagal na nating nakakaligtaan. Marami ang nahihiyang pag-usapan ng paksang ito, lalo na sa ating edad. Ngunit ang mismong pananahimik na ito ang dahilan kung bakit nawawala ang pinakamahahalagang bagay, ang tunay na ugnayan ng mag-asawa at ang mga sandali ng lubos na pagkakaunawaan. Ngayon, nais kong tulungan kayong muling hanapin ang sinulid na nag-uugnay sa inyong dalawa. Ako po si Dr. Reyes, isang espesyalista sa kalusugang sexual at psikolohiya ng pamilya na may higit sa 25 taong karanasan. Sa buong panahon ng aking pakikinig sa libu-libong mag-asawa, alam niyo ba kung ano ang madalas na bumabagabag sa akin? Ito ay ang katotohanan ng halos lahat, lalo na ang mga kalalakihan, ay madalas na nagkakamali sa paraan ng paglapit sa katawan ng kanilang asawa. Para itong pagtatangka na magtayo ng bahay, pero nakalimutan ang pundasyon, at nagmadaling itayo ang dingding at bubong. Ito ang dahilan kung bakit marami relasyon, kahit matagal na, ay kulang pa rin sa init at tibay. Ang mensaheng nais kong iwan sa inyo ngayon ay simple, pero napakabigat. Ang tunay na intimasya ay hindi nagsisimula sa galing ng kamay, kundi nagsisimula sa pangunawa. Hindi ito tungkol sa kung saan hahawak para kiligin ang kapareha, kundi tungkol sa pagbabasa ng lengguwahe ng katawan ng isang babae at pag-unawa sa maselang pagkakaiba ng buong palad at ng mga daliri. Ito ang puntong madalas na nakakaligtaan ng 99% ng mga lalaki. Kaya naman ngayon, hinga ng malalim, paluwagin ang katawan, at buksan ang isipan upang sabay-sabay nating pasukin ang pintuan ng kaalamang ito. Ang mga bagay na ibabahagi ko ay maaaring maging susi para tuluyang magbago at gumanda ang kalidad ng inyong pagsasama. Una sa lahat, kailangan nating maintindihan ang pinakapundasyon na prinsipyo. Ang prinsipyong mula sa malawak patungo sa tiyak. Ano ang ibig sabihin nito? Maraming kalalakihan, kapag pumasok na sa pribadong sandali, ay masyadong nakatuon sa finish line o sa katapusan, kaya nakakalimutan ang proseso ng paglalakbay. Madalas ninyong ginagamit agad ang mga daliri na kumakatawan sa tiyak na tuldok ng masyadong maaga. Ang daliri ay matulis, mapaghanap, at nagbibigay ng matapang na estimulasyon, parang palaso na diretsong tumutudla. Ngunit ang katawan ng babae, lalo na sa mga nasa gitnang edad o middle-aged, ay hindi dinesenyo para tumanggap ng ganoong kabiglaang haplos. Isipin nyo na lang sa isang napakalamig na araw, kapag bigla mong nilubog ang kamay mo sa napakainit na tubig, ang unang mararamdaman mo ay hindi ginhawa, kundi sakit, o mapapaatras ka pa sa gulat. Pero kung magsisimula ka sa maligamgam na tubig at dahan-dahang itataas ang init, ang ginhawa ay papasok sa bawat himaymay ng iyong katawan na magbibigay ng lubos na relaksasyon. Ganyan din ang reaksyon ng katawan ng babae. Ang direktang paghipo gamit ang dulo ng daliri ay madalas nagdudulot ng pagkailang o tensyon. Samantalang ang paglapit gamit ang buong palad na bumabalot sa balat ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad at proteksyon. Paano natin ito gagawin ng tama? Tratuhin ang katawan ng inyong misis na para isang mamahaling instrumento. Kapag tumutugtog ng piano, hindi naman agad dinidikdik ng musikero ang isang tiklado gamit ang isang daliri. Hinahaplos muna nila ang mga tiklado para lumikha ng magandang himig. Para sa mga kababaihan, simulan gamit ang buong palad. Ito ang tinatawag nating malawak na ariya. Ang palad ay may malawak na sakop, may dalang init at katatagan. Simulan sa likod. Huwag magmadaling hawakan ang mga maselang bahagi. Gamitin ang parehong palad, ilapat ng marahan sa balikat at dahan-dahang ihagod pababa sa gulugod hanggang sa baywang. Ang bigat ng kamay ay mahalaga. Hindi masyadong mabigat para makasakit, pero hindi rin sobrang gaan na parang nangingiliti lang. Isipin mo ang kamay mo ay parang tubig na umaagos sa mga bato sa ilog.
mabagal at matiyaga. Ang simpleng galaw na ito ay nagpapadala ng malakas na senyales sa utak ng babae. Ligtas ako. Minamahal ako. Sa puntong yon, ang hormone na oxytocin, ang hormone ng pagtitiwala at koneksyon, ay nagsisimulang lumabas na nagpapalambot sa mga alalahanin at stress sa maghapon. Mararamdaman mong bababa ang kanyang balikat, ang paghinga niya ay lalalim at magiging mas payapa. Iyan ang tanda na bumukas na ang unang pinto. Sunod naman ay ang mga braso at binti. Bigyan ng pansin ang panloob na bahagi ng hita. Ito ay isang napakahalagang hangganan. Ang balat sa panloob na hita ay mas manipis at mas sensitibo kumpara sa labas. Pero ang karaniwang pagkakamali ng mga lalaki ay ang biglaang paglusob dito gamit ang mga daliri na magaspang. Huwag po ganoon. Panatilihin ang paggamit ng buong palad. Hagudin mula tuhod paakyat sa malapit sa gitna, pero ito ang sekreto. Huminto bago pa man maabot ang pinakasentro ng ilang pulgada, tapos ay ihagod muli pababa. Ang galaw na papalapit at aatras ay lumilikha ng matinding pananabik sa isipan. Para itong nakatayo ka sa pintuan pero hindi ka pa tumutuloy, na nagiging dahilan para ang nasa loob ay magtaka at manabik. Baguhin ang ritmo. Kapag paakyat, dahan-dahan at puno ng pag-iingat. Kapag pababa, pwedeng medyo mabilis ng kaunti. Ang paiba-ibang tiyempo na ito ay gigising sa mga natutulog na pandama. Ang puson o ibabang bahagi ng tiyan ay madalas ding nakakalimutan. Gamitin ang palad para imasahe ng paikot ang paligid ng pusod. Sumusunod sa direksyon ng relo. Simulan sa maliliit na bilog, palaki ng palaki, hanggang masakop ang buong puson. Ang init mula sa iyong palad ay tatagos, magpapainit sa matris at balakang kung saan nananahan ang enerhiya ng pagkababae. Para sa mga kababaihang nasa middle age, madalas ay malamig ang sikmura dahil sa mas mahinang sirkulasyon ng dugo kumpara noong bata pa. Kaya ang galaw na ito ay hindi lang romansa, kundi isang uri ng pagpapagaling at pagpapagaan ng pakiramdam. Siguro sa puntong ito, maraming ginoo ang magtatanong. Kailan ba tayo pupunta sa main event? Kailan gagamitin ang mga daliri? Ang pagmamadali ang numero unong kalaban ng kasarapan. Madalas kasi tayo nakatingin lang sa destinasyon, kaya nakakalimutan natin na ang maayos na paghahanda ang magdidikta kung gaano katayog ang mararamdamang ligaya. Ayon sa mga pag-aral, ang mga babae ay nangangailangan ng mas mahabang oras, mga 5 hanggang 7 beses, na mas matagal kumpara sa lalaki para uminit ang katawan. At ang mga babaeng nabibigyan ng sapat na warm-up gamit ang malalawak na haplos ay may tsansang makaranas ng kasiyahan na 3 beses na mas mataas kumpara sa mga minamadali. Ngayon, kapag naitatag na ang pundasyon ng emosyon at relaksasyon, saka pa lang tayo unti-unting lilipat mula sa malawak, patungo sa mga linya, at mula sa linya, patungo sa tuldok. Dito na magsisimulang gumana ang mga daliri, pero kailangan pa rin ng iba yung pag-iingat. Ang mga linya ay ang mga kurba ng katawan. Sa halip na buong palad, gamitin ang malalambot na parte ng daliri para sundan ang mga kurba. Ang kurba ng bewang, ang lubog sa gulugod o ang hugis ng balakang. Unti-unting ilapit ang mga daliri mula sa hita patungo sa bawal na gamot. Pero tandaan, bawal pa ring hawakan ng direkta ang sentro. Magpaligoy-ligoy muna sa paligid para isang bisitang gumagala sa harden pero hindi pa pumipitas ng bulaklak. Gamitin ang dulo ng daliri para dampian ng napakagaan, kasing gaan ng balahibo, ang paligid ng maselang bahagi. Tapos, huminto. Opo, ang paghinto o the pause ay isang napakataas na antas ng sining. Kapag tuloy-tuloy ang iyong ginagawa at bigla kang tumigil, ang utak ng kapareha ay magpapadala ng senyales na, kailangan ko pa. Ang panandaliang pagkabitin na yon ay lumilikha ng matinding atraksyon. Mapapansin mong kusa siyang mapapagalaw o hahanapin ng katawan niya ang iyong kamay. Iyon ang senyales na handa na siya para sa mas malalim na ugnayan. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakasensitibong bahagi kung saan kitang-kita ang kaibahan ng kamay na marahas at daliring may sining. Tinutukoy ko ang panlabas at panloob na bahagi ng kanyang bulaklak.
Ang klasikong pagkakamali ng mga lalaki ay ang pagmadaling ibuka o kuskusin ang parteng ito agad-agad. Ang balat dito ay napakanipis at puno ng mga sensitibong ugat. Magsimula sa panlabas na bahagi o yung tinatawag na labia majora. Gamit ang dulo ng hintuturo, marahang humagod sa pagitan ng mga labi mula itaas pababa. Halos wala dapat itong diin, tanging bigat lang ng daliri. Ulitin ito, at sa bawat ulit ay dagdagan ng katiting na diin ng dahan-dahan. Huwag piliting pumasok sa loob agad. Hayaan mong ang estimulasyon sa labas ang gumising sa mga ugat para maging mas sensitibo ang pakiramdam. Kapag naramdaman mong nagkakaroon na ng natural na pagbasa o lubrications, tanda na tinatanggap na ng katawan ng babae ang nangyayari. Lumipat sa panloob na bahagi o labia minora. Dito, sa halip na kuskusin ng isang daliri, subukang ipiti ng marahan sa pagitan ng hintuturo at hinlalato ang gilid dito at haplusin na parang humahaplos ng manipis na seda. Huwag hatakin. Sumabay lang sa natural na lambot nito. Obserbahan ang paghinga ng iyong misis. Bumabilis ba? O pinipigil niya? Naninigas ba ang katawan niya? O lumuluwag para tanggapin ka? Lahat ng ito ay mga senyales na magtuturo sa iyo ng daan. Gusto kong ikwento sa inyo ang tungkol sa mag-asawang sina Mang Bert at Aling Lita. Si Mang Bert ay 62 anyos at si Aling Lita ay 58. Lumapit sila sa akin na medyo nahihiya. Reklamo ni Mang Bert, parang nawawalan na ng gana si Mrs., madalas ay nakahiga na lang ito o nagdadahilan para umiwas. Si Aling Lita naman matapos kong kausapin ng masinsinan ay napaluha at sinabing, "Hindi naman sa hindi ko na siya mahal, doktor. Natatakot lang ako. Kasi kung makahawak siya, para noon binata pa siya, ang gaspang ng kamay at pag humawak masakit. Kaya nawawala ang gana ko." Ang problema ni Mang Bert ay gumagamit siya ng puwersa sa halip na puso at nagmamadaling daliri sa halip na mapag-arugang palad. Tinuruan ko si Mang Bert na bumalik sa prosesong mula sa malawak patungo sa tiyak. Ipinayo ko na sa loob ng 1 buwan, bawal muna ang aktwal na pagtatalik. Puro masahe at haplos lang ayon sa itinuro ko. Ang resulta ay kamangha-mangha. Sa sumunod nilang pagbisita, nakangiti na si Aling Lita. Hawak ang kamay ng asawa at sinabing, "Para nagliligawan kami ulit." Nayon ko lang naramdaman matapos ang ilang dekada na ang katawan ko ay talagang nirerespeto at minamahal. Ipinapakita ng kwentong ito na kapag binago natin ang paraan ng paghaplos, nababago rin natin ang emosyon. Pero ang paglalakbay nating ito ay hindi pa tapos. Nasa pinto pa lang tayo. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang tungkol sa tunay na gintong tuldok at kung paano ito buhayin ng may sining na hindi nagdudulot ng sakit, lalo na ang sikreto ng pagsasama ng ritmo at paghinga na bihirang malaman ng marami. Sa nakaraang bahagi, huminto tayo sa paggising ng pandama mula sa labas. Mula sa malawak na likod, malambot na puson, hanggang sa mga kurba ng katawan. Ngayon, panahon na para pumasok sa sentro ng sensibilidad ang tinatawag na nakatagong hiyas, ang G-spot o ang kiliti ng babae, clitoris. Pero teka lang mga ginoo, huwag magmadali. Alalahanin ang leksyon ni Mang Bert. Ang bahaging ito ay hindi parang switch ng ilaw na kapag pinindot ay sisindi agad. Para itong isang mahiyain na bulaklak na nangangailangan ng sapat na araw, hangin at pasensya bago bumuka. Ang istruktura nito ay mas komplikado kaysa sa nakikita ng mata. Ang nakalabas na bahagi ay duli lang ng iceberg. Ang ugat nito ay malalim ang kapit sa loob na may libu-libong nerve endings, doble pa sa dami kumpara sa ari ng lalaki. Dahil sa dami ng ugat na ito, ang direktang at madiing paghipo sa ulo nito ay madalas na dudulot ng overload o panghingilo na parang nakukuryente na hindi masarap kundi masakit. Kaya ano ang sininang paggamit ng daliri dito? Ito ang teknik na pag-ikot sa sentro. Huwag hawakan ng direkta ang ulo ng kiliti agad. Magsimula sa paligid nito. Isipin mong ang kiliti ay sentro ng isang orasan. Gamitin ang pinakamalambot na parte ng dulo ng inyong hintuturo at dahan-dahang gumuhit ng maliliit na bilog sa paligid nito.
Mula alas 2, padaus-dos sa alas 3, alas 6, hanggang alas 9. Dito gumamit ng mahalagang katulong, ang lubricant o pampadulas, natural man o nabibili. Para sa mga kababaihang nasa middle age, ang pagbabago ng hormones ay pwedeng magdulot ng pagkatuyo. Kaya ang paglalagay ng pampadulas ay napakahalaga at tanda ng pagiging maalalahanin ng asawa. Ang kaunting dulas ay gagawing parang seda ang bawat haplos. Habang umiikot ka sa hiyas, obserbahan ang reaksyon ni Mrs. Kung ang balakang niya ay nagsisimulang sumabay sa galaw ng kamay mo, go signal yon. Pwede mo nang paliitin ang bilog, papalapit ng papalapit sa sentro. Pero sa halip na kuskusin, subukan ang marhang pagtapik o tapping. Gamitin ang dulo ng daliri para tumapik-tapik ng magaan, parang patak ng ulan sa talulot ng bulaklak. Pwedeng bumilis ang ritmo, pero ang diin ay dapat manatiling magaan. O kaya naman ay subukan ang galaw na parang pagwagayway. Padampian ang daliri ng pabalik-balik sa ibabaw nito. Mabilis pero magaan. Huwag kalimutan ang prinsipyong kombinasyon. Habang ang isang kamay ay nag-aasikaso sa gintong tuldok, huwag hayaang nakatingga ang isa pang kamay. Gamitin ang kabila para yakapin ang bewang, haplusin ang dibdib o hawakan ang kanyang kamay. Ang koneksyon sa iba't ibang parte ng katawan ay lulunod sa kanya sa sarap at wala ng puwang para sa ibang alalahanin. Isa pang pagkakamali ay ang pagiging paulit-ulit na parang makina. Madalas kapag may nakita tayong estilo na mukhang gusto niya, inuulit natin ito ng walang katapusan. Pero ang katawan ay mabilis magsawa. Ang paulit-ulit na estimulasyon ay nagiging manhid kalaunan. Maging isang magaling na konduktor ng musika. Baguhin ang bilis. Minsan mabilis, minsan mabagal. Baguhin ang diin. Minsan mariin, minsan halos wala. Ang elemento ng sorpresa ang pampalasa ng ligaya. At higit sa teknika, ang komunikasyon na hindi gumagamit ng salita. Pakinggan ang kanyang paghinga. Ang paghinga ang pinakatumpak na sukatan ng kasiyahan. Kapag ang hininga niya ay bumibilis, umiikli at nagiging sunod-sunod, nasa tamang landas ka. Panatilihin ang ritmo, huwag huminto bigla, at huwag baguhin ng sobra ang ginagawa dahil paakyat na siya sa rurok. Pero kung ang hininga niya ay parang naguguluhan o pinipigil o naninigas ang katawan, dahan-dahanin agad. Bumalik sa malalawak na haplos para pakalmahin siya at maibalik ang tamang tiyempo. Naalala ko ang isa pang kaso, sina Tess at Bong. Kwento ni Tess, natatakot siya tuwing gusto ni Bong na mag-explore gamit ang kamay. Kasi madalas siyang nasasaktan, pero hindi siya makapagsalita dahil baka mawala ng gana ang mister. Basta dinadala niya ang kamay niya sa baba, napapaurong ako sa takot, sabi niya. Ipinayo ko kay Bong ang isang maliit na ehersisyo. Ilagay ang kamay sa hita ni Mrs. at itanong, ayos ba ito? Maganda ba ang pakiramdam mo dito? Noong una, nahihiya si Bong. Parang nabawasan ang kanyang pagkalalaki. Pero nang magsimula siyang magtanong, nagsimula ring magbukas si Tess. Tinuruan niya si Bong. Medyo mas mahina pa. Medyo mahapdi dyan. Taas mo ng konti. Unti-unti, nahanap nila ang kanilang sariling mapa ng kayamanan. Ang komunikasyon ang nag-alis ng takot at pinalitan ito ng tiwala. Bukod sa panlabas na kiliti, hindi natin pwedeng balewalain ang panloob na G-spot. Karaniwan itong matatagpuan sa harap na dingding ng puwerta, mga 2 o 3 pulgada mula sa bungad, na medyo magaspang ang tekstura, naiiba sa makinis na balat sa paligid. Para marating ito, ang daliri ay kailangang kumurba na parang senyales ng pagpapalapit o come here. Gayunpaman, sensitibo rin ang lugar na ito at pwedeng maging hindi komportable kung mali ang pagpasok. Sa mga nagkakaedad na babae, nababawasan ang pagkaelastiko na maselang bahagi, kaya dapat dahan-dahan ang pagpasok. Siguraduhin ding putol at makinis ang inyong mga kuko. Ang kahit maliit na gas-gas ay pwedeng magdulot ng hapdi o impeksyon na sisira sa romansa. Kapag ipinasok ang daliri, gawin ito ng napakabagal. Hintayin lumuwag ang mga kalamnan. Sabayan ng halik o bulong ng pagmamahal.
Kapag naramdaman na ang magaspang na bahagi, gawin ang galaw na pagkawit, papunta sa direksyon ng pusod. Tamang diin lang, may ritmo. Maraming babae ang nagsasabing, ang sarap dito ay malalim, at nagmumula sa puson, mas matindi kaysa sa labas. Pero may iba ring walang nararamdaman o naiihi lang. Normal lang iyon. Iba-iba ang katawan ng bawat isa. Huwag ipilit na kailangan mahanap ang G-spot. Kung hindi niya gusto, lumipat sa ibang lugar. Ang layunin natin ay ginhawa at koneksyon, hindi para maging explorer. Isa pang sikretong sandata ay ang perineum o ang puwang sa pagitan ng puwerta at puwetan. Ito ay puno ng mga nerve endings. Ang marahang pagdiin o pagmasahe dito ay pwedeng magbigay ng kakaibang inig. Subukang pagsabayin, ang isang kamay sa kiliti, ang isa sa perineum. Ang pagtatagpo ng dalawang ito ay lilikha ng napakagandang musika. Sa huli, gusto kong pag-usapan ang pagtatapos ng preludyo gamit ang kamay. Huwag itong ituring na pampagana lang bago ang tunay na laban. Para sa maraming babae, lalo na sa nagkakaedad, ang rurok ng tagumpay ay pwedeng maabot gamit lang ang mahusay at mapagmahal na mga daliri ng asawa kahit walang penetrasyon. Huwag maliitin ang kapangyarihan nito. Kung napaligaya mo siya gamit lang ang iyong mga kamay, isa itong napakalaking tagumpay, patunay ng iyong malalim na pagkilala sa iyong asawa. Pero hindi pa tapos ang ating paglalakbay. Sa huling bahagi, ibabahagi ko sa inyo ang tungkol sa pampadulas ng isipan. Ang bagay na nagdidikta ng 50% ng tagumpay ng pagtatalik sa edad natin at kung paano panatilihin ang apoy kahit medyo humihina na ang katawan. Handa na ba kayo? Salamat sa inyong pasyensya at pagsama. Nanggaling na tayo sa mapag-arugang haplos ng palad, tungo sa maselang sayaw ng daliri. At ngayon, pupunta tayo sa pinakahuling piraso para mabuo ang litrato ng kaligayahan sa takip-silim ng buhay. Ito ang mental lubrication o pampadulas ng isipan. Mga kaibigan, ang katawan ng tao ay isang kamangha-manghang makina, pero hindi ito gumagalaw ng mag-isa. Ito ay kinokontrol ng isang pinuno, ang utak at ang puso. Para sa mga babae, lalo na sa mga may edad na, ang koneksyon ng isip at katawan ay napakahigpit. Kung ang isip ay hindi nabuksan, kahit gaano pa kagaling ang teknika ng kamay mo, mananatiling sarado ang pinto ng damdamin. Ano ang pampadulas ng isipan? Hindi ito gel o langis. Ito ay ang espasyo ng emosyon na nililikha mo para sa iyong asawa, hindi lang sa kwarto, kundi sa buong maghapon. Isipin nyo, ang isang babae na buong araw nag-asikaso sa bahay, nag-alaga ng apo, humaharap sa init ng ulo-dulot ng menopause, hirap sa pagtulog o rayuma, makakaya ba niyang biglang maging ready for romance sa loob lang ng ilang minutong lambingan? Mahirap yon. Ang pagnanasa ng babae ay parang pagpapakulo ng tubig sa uling. Matagal pa initin, pero kapag kumulo na, matagal ding mananatiling mainit. Paano natin sisindihan ang apoy ng maaga? Ang sikreto ay nasa maliliit na bagay araw-araw. Isang yakap mula sa likod habang nagluluto siya, isang tapat na papuri tulad ng, "Ang ganda naman ng suot mo ngayon." O simpleng pagkukusa sa gawaing bahay nang hindi na inuutusan. Ang mga gawang ito ay nagsasabing, nakikita kita, pinapahalagahan kita, at gusto pa rin kita. Iyan ang pinakamabisang pampagana. Minsan ay nagpayo ako sa mag-asawang sina Mang Eddie at Aling Susan. Si Mang Eddie ay makisig pa rin, pero tahimik. Si Aling Susan naman ay laging pakiramdam na nag-iisa. Hinahawakan lang niya ako kapag may gusto siyang mangyari. Sumbong ni Aling Susan. Iminungkahi ko kay Mang Eddie ang isang maliit na pagbabago. Maglaan ng 10 minuto araw-araw para makipagkwentuhan kay Mrs. Hindi tungkol sa pera o anak, kundi tungkol sa nararamdaman niya. Tanungin kung, kumusta ang pakiramdam mo? Masakit pa ba ang likod mo? At hawakan ang kamay niya habang naglalakad o nanonood ng TV. Ginawa ito ni Mang Eddie. Noong una ay awkward, pero naging ugali na.
At nangyari ang himala. Kwento ni Aling Susan. Biglang lumambot ang puso ko. Kapag hinahawakan na niya ako sa kama, hindi ko na nararamdaman na obligasyon lang ito, kundi karugtong ng pagmamahal niya kaninang umaga. Kita nyo, ang intimasoya ay hindi nagsisimula sa kama. Nagsisimula ito sa kusina, sa sala, at sa unang tinginan sa umaga. Isa pang elemento ng pampadulas ng isipan ay ang pagtanggap at respeto sa pagbabago ng katawan. Ang pagtanda ay may dalang kulubot, kamot o stretch marks at paglawlaw ng balat. Maraming babae ang nawawala ng kumpiyansa, nahihiya, at gustong magtago sa dilim. Ang tungkulin ng asawa ay maging salamin ng pagmamahal. Sabihin sa kanya na mahal mo, pati ang mga guhit sa gilid ng mata niya, mahal mo. Pati ang bewang na hindi na kasing liit ng dati. Huwag na huwag ikukumpara ang asawa sa mga bata o sa napapanood sa pelikula. Kapag naramdaman ng babae na ligtas siya at tanggap siya, mamamatay ang defense mechanism ng utak niya at papasok ang relaksasyon at pag-e-enjoy. Sa puntong ito, ang mga teknika ng palad at daliri na tinalakay natin kanina ay saka pa lamang tunay na magiging mabisa. At sa huli, huwag kalimutan ang kapangyarihan ng katatawanan at pagiging madiskarte. Sa edad nating ito, maaring hindi na natin kayang gawin ang mga acrobatics sa kama noong tayo ay mga bata pa. May mga pagkakataon na baka ang katawan ay hindi nakikisama o biglang sumakit ang likod sa kalagitnaan ng romansa. Huwag itong gawing trahediya o dahilan para mapahiya. Pagtawanan nyo na lang ng sabay. Gawin itong biruan. Mukhang nagluloko ang makina ngayon Sige, yakap na lang muna tayo at magkwentuhan. Ang pagtatalik sa takip silim ng buhay ay hindi na isang karera kung sino ang mauunang makatapos o kung sino ang mas magaling. Ito ay nag-iibang anyo at nagiging mas mataas na uri ng pagmamahal. Ito ay nagiging kanlungan. Ito ay nagiging pangpalubag loob at paraan para iparamdam na nandito pa rin ako, kasama mo. Minsan, ang simpleng magkatabing paghiga balat sa balat, magkahalong hininga at magkahawak kamay ay maituturing na ring rurok ng kaligayahan ng kaluluwa. Tandaan niyo po, ang daliri ay pwedeng umabot sa kiliti o G-spot, ngunit tanging ang puso lamang ang makakaabot sa kaluluwa ng inyong asawa. Ang tamang balanse ng sining ng paghaplos at ng malalim na pagmamahal ang susi para buksan ang pinto ng wagas na kaligayahan anuman ang inyong edad. Umaasa ko na ang mga ibinahagi ko ngayong araw ay magsisilbing baon ninyo sa inyong pagsasama. Huwag matakot, sumubok. Huwag matakot, magkamali. At higit sa lahat, huwag huminto sa pagtuklas at pagmamahal sa inyong katuwang sa buhay. Ang bawat kulubot sa inyong katawan ay marka ng panahong pinagsamahan nyo, kaya pahalagahan at alagaan nyo ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko na, manatiling mainit ang apoy ng pag-ibig sa inyong mga puso at mahanap ninyo ang ligaya sa bawat dampi at haplos. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng bagong pananaw o inspirasyon para painitin muli ang inyong pagsasama, huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-share sa inyong mga kaibigan at kapwa nating nasa edad na naghahanap din ng sikreto sa masayang pagsasama. At mag-subscribe na rin kayo sa aming channel na Buhay Senior para patuloy tayong magkasama sa mga susunod pang makabuluhang kwento tungkol sa kalusugan at damdamin sa ating edad. Paalam at hanggang sa muli!